Noong Nobyembre 14, 2024, bandang alas 6 ng gabi, nagulat ang mga residente ng isang tahimik na subdivision sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City, matapos makarinig ng magkakasunod na putok ng baril mula sa loob ng isang bahay. Ilang segundo lang ang lumipas, isang lalaking hubot-hubad ang biglang lumabas ng gate habang duguan at desperadong humihingi ng tulong. Tumakbo siya ng ilang metro bago tuluyang bumagsak sa gitna ng kalsada. Kasunod niya ang isang babaeng nakauniporme pa ng pulis at may service firearm sa kamay. Nakilala rin agad siya ng ilang residente bilang isang pulis na nakatira sa lugar. Habang nakahandusay ang lalaki sa daan, muli sana nitong itututok ang baril sa asawa, ngunit mabilis siyang napigilan ng ilang nagrorondang barangay tanod na nagkataong dumaan sa lugar. Kasabay nito, may isa pang biktima na naiwan sa loob ng bahay. Pagdating ng mga rumesponding pulis at ambulansya, natagpuan nila ang isang babae na duguan sa loob ng kwarto. Isinugod siya sa ospital, ngunit idineklara ring dead on arrival. Samantala, naisugod pa sa pagamutan ang lalaking tumakas at naisalba ang kanyang buhay matapos sumailalim sa operasyon. Sa una, marami ang nag-isip na isa itong simpleng kaso ng attempted robbery o home invasion. Pero habang lumalabas ang investigasyon, mas nakagugulat ang tunay na dahilan ng pamamaril. Hindi magnanakaw ang nasa loob ng bahay. Hindi rin estranghero ang dalawang biktima. Ang lalaking binaril ay mismong asawa ng babaeng pulis. At ang babaeng namatay ay ang lihim nitong kalaguyo. Ang pangyayaring iyon ang naging simula ng isang komplikadong kasong umabot sa korte. Sa huli, kapwa na harap sa magkakaibang kaso ang mag-asawa. Isa dahil sa kanyang naging marahas na ginawa sa gitna ng matinding emosyon. At ang isa naman dahil sa paglabag sa batas na may kaugnayan sa pagtataksil sa asawa. Pero bago nangyari ang pamamaril, nagsimula muna ang lahat sa isang pagsasamang. Tila walang problema sa paningin ng iba. Ang babaeng pulis ay si Police Staff Sergeant Andrea Villanueva, 32 taong gulang. 8 taon na siyang nagsisilbi sa isang himpilan ng pulisya sa Quezon City. Kilala siya bilang masipag, responsable, at bihirang umabsent sa trabaho. Madalas siyang mapasama sa mga operasyon at hindi siya nag-aatubiling mag-overtime kapag kinakailangan. Ang kanyang asawa naman ay si Noel Villanueva, 35 taong gulang, isang work-from-home virtual assistant na halos buong araw ay nasa bahay lamang. Maganda ang kita nito at sapat ang kinikita nilang mag-asawa upang magkaroon ng komportableng pamumuhay. 6 na taon na silang kasal. Wala pa silang anak dahil napagkasunduan nilang unahin muna ang kanilang mga career at ipon. Nakabili sila ng sariling bahay sa loob ng isang maliit ngunit maayos na subdivision. Sa paningin ng kanilang mga kapitbahay, tahimik at maayos ang kanilang pagsasama. Hindi madalas marinig na nagtatalo ang dalawa. Palaging maayos ang pakikitungo nila sa mga kapitbahay. Kapag may okasyon sa subdivision, magkasama silang dumadalo. Dahil dito, walang sino man ang naghinalang, may unti-unti nang nabubuong problema sa kanilang relasyon. Habang lumalalim ang trabaho ni Andrea bilang pulis, mas dumadalas din ang kanyang overnight duty, court appearances, seminars, at overtime. Unti-unti namang naramdaman ni Noel ang pagiging mag-isa sa bahay. Sa halip na kausapin ng asawa tungkol sa kanyang nararamdaman, naghanap siya ng atensyon sa ibang tao. Doon niya nakilala si Clarice Mendoza, 29 na taong gulang, isang online clothing reseller mula sa Marikina City. Nagkakilala sila sa isang social media marketplace. Nagsimula lamang ang lahat sa usapan tungkol sa isang laptop na ibinebenta ni Clarice. Pagkaraan ng ilang linggo,
Naging regular ang kanilang pag-uusap. Hanggang sa nauwi iyon sa madalas na pagkikita. Sa loob ng halos 7 buwan, itinago ni Noel ang kanyang relasyon kay Clarice. Kapag may duty ang kanyang asawa, doon niya isinasabay ang pakikipagkita sa ibang babae. Minsan ay sa coffee shop, minsan ay sa motel. At habang tumatagal, naging kampante siyang hindi siya kailanman mahuhuli. Ilang beses na rin niyang naipasok si Clarice sa bahay nila kapag sigurado siyang nasa trabaho ang kanyang asawa. Hindi kailanman naghinala si Andrea. Buo ang tiwala niya sa kanyang asawa. Para sa kanya, ang bahay nila ang pinakaligtas na lugar. Hindi niya inakalang doon mismo sisirain ang tiwalang ibinigay niya. Dumating ang Nobyembre 14, 2024. Maaga pa lamang ay sinabi sa kanilang himpilan na posibleng magkaroon ng overtime operation sa gabing iyon dahil sa nakatakdang police visibility deployment, kaugnay ng isang malaking aktibidad sa lungsod. Dahil dito, nakapagbigay si Andrea ng abiso sa kanyang asawa na maaaring gabihin siya sa pag-uwi. Nang malaman yon ni Noel, agad niyang nakita ang pagkakataong muli nilang magkita ni Clarice nang walang ibang tao sa bahay. Bandang 5:00 ng hapon ay dumating si Clarice sa subdivision. Pumasok siya sa bahay ni Noel at Andrea nang walang anumang pag-aalinlangan. Isinara ni Noel ang gate, ikinandado ang pinto, at siniguro niyang walang makakakita sa kanilang dalawa. Sa isip niya, sapat na ang ilang oras bago makauwi ang kanyang asawa. Hindi niya alam na sa parehong oras may nangyayari ring hindi niya inaasahan sa presinto. Habang naghahanda ang mga pulis para sa overtime deployment, biglang nakatanggap ng panibagong direktiba ang kanilang hepe. Kinansela ang nakatakdang overtime dahil sa pagbabago ng operational plan at inilipat ito sa ibang araw. Pinayagan ng umuwi ang mga pulis na hindi na kailangan sa natitirang gawain. Isa si Andrea sa mga pinayagang umuwi dahil gusto niyang sorpresahin ang asawa. Hindi na siya nagbigay ng panibagong abiso. Bandang 6:00 ng gabi ay nakarating siya sa kanilang bahay. Tahimik ang paligid, nakasara ang gate, nakalock ang pangunahing pinto. Hindi yung kakaiba dahil alam niyang nagtatrabaho lamang sa loob ang kanyang asawa. May sarili siyang susi ng bahay, kaya madali niya itong nabuksan. Pagpasok niya sa sala, agad niyang napansin ang ilang bagay na hindi karaniwang naroon. May isang pares ng pambabaeng sapatos sa may entrada. May handbag na nakapatong sa sofa. May 2 basong may sariwang inumin sa center table. At mula sa direksyon ng kanilang kwarto, may naririnig siyang kilos na nagpahinto sa kanya. Hindi pa rin siya agad kumilos. Tahimik siyang naglakad papunta sa silid. Habang papalapit siya sa pintuan, lalo siyang nakaramdam na may hindi tama. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob. Nabuksan ang pinto gamit ang sarili niyang susi ng kwarto. At sa mismong sandaling iyon, nahuli niya sa loob ng kanilang sariling kwarto ang kanyang asawa at ang kalaguyo nito habang may ginagawang kalaswaan. Ilang segundo matapos mahuli ni Police Staff Sergeant Andrea Villanueva ang kanyang asawa at ang kalaguyo nito sa loob ng kanilang silid, tuluyang nanaig ang matinding galit at pagkabigla. Sa gitna ng emosyon, nagpaputok siya ng kanyang service firearm. Nagkaroon ng matinding kaguluhan sa loob ng bahay. Tinamaan sina Noel Villanueva at Clarice Mendoza. Sa kabila ng kanyang sugat, nagawa pang makatayo ni Noel at mabilis na tumakbo palabas ng bahay. Halos wala na siyang oras para magbihis habang desperado siyang naghahanap ng matatakbuhan. Narinig ng mga kapitbahay ang magkakasunod na putok ng baril. May ilang residente ang sumilip sa kanilang mga bintana habang ang iba ay lumabas ng bahay upang tingnan ang nangyayari. Bandang 6:00 ng gabi, nakita nila si Noel
na duguang tumatakbo sa gitna ng kalsada habang humihingi ng tulong. Ilang metro lamang ang kanyang natakbo bago siya tuluyang bumagsak sa sementadong daan. Makalipas ang ilang sandali, lumabas din si Andrea mula sa kanilang bahay habang hawak pa rin ang kanyang service firearm. Dahil sa matinding emosyon, muli sana niyang lalapitan ang asawa. Sa kabutihang palad, may nagrorondang mga barangay tanod sa lugar na agad na namagitan. Mabilis nilang kinausap si Andrea at inawat upang hindi na madagdagan pa ang trahedya. Ilang minuto lamang ang lumipas ay dumating ang mga responding police at emergency medical personnel. Hindi na tumutol si Andrea. Tahimik niyang ibinigay ang kanyang service firearm at ipinaalam sa mga kapwa niya pulis ang nangyari. Habang ginagamot ng mga rescuer si Noel sa labas ng bahay, pumasok naman ang isa pang grupo sa loob ng silid. Natagpuan nila roon si Clarice na wala ng malay. Pareho silang isinugod sa pinakamalapit na ospital. Pagdating sa emergency room, idineklara ng attending physician na dead on arrival si Clarice dahil sa tinamong tama ng bala. Si Noel naman ay isinailalim agad sa emergency surgery. Matapos ang ilang oras na operasyon, matagumpay na naisalba ang kanyang buhay. Dahil isa sa mga sangkot ay isang miyembro ng Philippine National Police, agad na nagsagawa ng hiwalay na investigasyon ang PNP Internal Affairs Service at ang National Bureau of Investigation upang matiyak na magiging patas ang investigasyon. Kinuha ang mga CCTV footage sa subdivision. Kinapanayam ang mga kapitbahay. Sinuri ang service firearm ni Andrea. Isinailalim din sa forensic examination ng crime scene. Lumitaw sa investigasyon na aktong nahuli ni Andrea ang kanyang asawa at ang kalaguyo nito sa loob mismo ng kanilang bahay at sa kanilang silid bago naganap ang pamamaril. Dahil dito, naging mahalagang usapin kung anong batas ang dapat gamitin sa kanyang kaso. Matapos ang masusing pag-aaral ng mga piskal, hindi siya kinasuhan ng ordinaryong murder. Sa halip, isinailalim ang pangyayari sa Article 247 ng Revised Penal Code na kilala bilang death or physical injuries inflicted under exceptional circumstances. Sa ilalim ng batas na ito, kung ang isang legal na asawa ay aktong mahuhuli ang kanyang kabiyak na nakikipagtalik sa ibang tao at dahil sa matinding bugso ng damdamin, ay agad na makapatay o makasugat sa isa o pareho sa kanila. Hindi ipinapataw ang karaniwang parusa para sa homicide o murder. Sa halip, ang maaring ipataw ay destyero. Ang destyero ay hindi pagkakakulong. Isa itong parusang nag-uutos sa nahatulan na huwag tumira o lumapit sa loob ng itinakdang distansya mula sa isang partikular na lugar o sa pamilya ng mga biktima sa loob ng panahong itinakda ng korte. Layunin nitong maiwasan ang panibagong komprontasyon at mapanatili ang kaayusan. Matapos ang paglilitis, napatunayang pasok ang insidente sa ilalim ng Article 247. Inutusan si Andrea na sumailalim sa parusang destyero at sinuspinde rin siya sa serbisyo habang isinasagawa ang mga kaukulang administratibong proseso ng PNP. Hindi naman doon nagtapos ang usapin. Mula sa kanyang hospital bed, naghain si Noel ng reklamo laban sa kanyang asawa kaugnay ng mga tinamong pinsala. Kasabay nito, nagsampa rin ng hiwalay na kaso ang pamilya ni Clarice kaugnay sa pagkamatay nito. Bagamat kinilala ng korte ang aplikasyon ng Article 247, dumaan pa rin ang lahat sa masusing paglilitis upang matukoy kung natugunan ang lahat ng rekisito ng batas. Samantala, nagsampa rin si Andrea ng reklamo laban sa kanyang asawa, batay sa mga ebidensyang nakalap, kabilang ang mga mensahe sa cellphone, CCTV footage, testimonya ng mga saksi at pag-amin ni Noel sa kanyang relasyon. Naghain ang piskalya ng kasong concubinage laban kay Noel sa ilalim ng Article 334 ng Revised Penal Code.
na siyang batas noon na nagpaparusa sa isang lalaking may asawa na. Sa ilang partikular na sitwasyon, ay hayagang nagsasama o nakikipagrelasyon sa ibang babae. Isa sa mga naging batayan ng kaso ay ang paulit-ulit na pagdadala ni Noel sa kanyang kalaguyo sa mismong tahanan nilang mag-asawa. Sa paglilitis, napatunayang may sapat na ebidensya laban kay Noel. Dahil dito, nahatulan siya ng korte sa kasong concubinage at ipinataw ang kaukulang parusang itinakda ng batas na umiiral noong panahong iyon. Bukod sa hatol na kriminal, tuluyan na ring nasira ang kanyang reputasyon. Nawala ang kanyang trabaho bilang virtual assistant at nauwi rin sa legal na paghihiwalay ang kanilang pagsasama. Para kay Andrea, hindi naging madali ang lahat. Sa loob ng maraming buwan, halos hindi siya makatulog ng maayos. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mga pangyayari noong gabing iyon kahit sinabi ng korte na may espesyal na probisyong sumasaklaw sa kanyang ginawa. Hindi nawala ang bigat ng konsensya dahil may isang taong namatay at isa pang malubhang na sugatan. Nagpasya siyang sumailalim sa psychological counseling na inirekomenda ng kanyang mga abogado at ng PNP. Unti-unti niyang tinanggap na ang isang maling desisyon sa gitna ng matinding emosyon ay maaring magbago ng buhay ng maraming tao. Lumipas ang ilang taon, nagpatuloy siya sa pagbangon. Nag-enroll siya sa iba't ibang seminar tungkol sa stress management at mental wellness. Mas naging aktibo rin siya sa mga community program na tumutulong sa mga biktima ng domestic at family conflicts. Hindi na niya muling binalikan ang bahay na naging saksi sa trahedya. Ibinenta niya ito at nagsimula ng panibagong buhay sa ibang lungsod. Unti-unti niyang tinanggap na hindi na mababawi ang nakaraan. Ngunit maaari pa ring ituloy ang buhay sa pamamagitan ng pagharap sa mga naging pagkakamali, pagtanggap sa mga naging bunga ng mga ito, at paggalang sa proseso ng batas. Ang kaso ni Andrea, Noel, at Clarice ay naging paalala sa kanilang komunidad na ang pagtataksil, pagsisinungaling, at padalos-dalos na pagkilos sa gitna ng matinding emosyon ay maaring humantong sa trahedyang sisira sa maraming buhay. Sa huli, walang tunay na nanalo. May isang buhay na nawala. May isang lalaking nawala ng kalayaan at pamilya. At may isang babaeng pulis na habang buhay nang dadalhin ang alaala ng gabing nagpabago sa kanyang buhay.